May mga bagay na hindi kailanman dapat lumabas sa vault. Mga bagay na kapag ibinahagi mo, nagbabago ng permanente kung paano ka tinitingnan na isang babae. Hindi dahil nakakahiya sila, kundi dahil winawasak nila ang pundasyon ng respeto at atraksyon. Ngayong araw, pag-usapan natin ang 5 sikreto na hindi mo dapat ibunyag kahit gaano pa kayo kalapit, kahit gaano mo pa siya pinagkakatiwalaan. Hindi dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga babae, kundi dahil ang mga sikreto na ito ay nagtitrigger ng mga psikolohikal na reaksyon na sumisira ng atraksyon at respeto, madalas habang buhay. At pinapauna ko na, ang ika-5 sikreto ang pinakamapanganib. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga lalaki. Kapag binuksan mo to, para kang nagpasabog ng bomba sa relasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging sinungaling. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa human psychology at pagprotekta sa mga bagay na nagpapatibay ng relasyon. Isa, ang pinakamalalim mong insecurities at self-doubt importante ang vulnerability. Pero may malaking pagkakaiba sa pagbabahagi ng growth-oriented challenges at pagbubuhos ng lahat ng kinatatakutan mo sa buhay. Natutunan ko yan mula sa kaibigan kong si Jake na may magandang relasyon noon kay Lisa. Maganda ang chemistry nila, malalim ang usapan, at solid ang connection. Pero nagkamali si Jake. Sa tingin niya, mas lalalim ang tiwala kapag sinabi niya lahat ng insecurities niya, takot na hindi siya sapat, kaba sa hitsura, pag-alala na may mas magaling pang lalaki kaysa sa kanya, pati takot na hindi siya karapat-dapat kay Lisa. Akala niya, intimacy ang epekto. Ang nangyari, kabalian. Nakita siya ni Lisa ayon sa pagtingin niya sa sarili, hindi sigurado, hindi sapat at laging kinakain ng pagdududa. Nawala ang confident na lalaking hinangaan niya. Natapos ang relasyon nila sa loob ng 1 buwan. Psychology explanation. Kapag lagi mong ibinubuhos ang pinakamalalim mong insecurities sa partner, para mo siyang ginagawang therapist, hindi girlfriend. At kapag nangyari yon, naglalaho ang atraksyon. 2. Buong romantic at sexual history mo normal lang na pag-usapan ng kaunti ang past relationships. Pero ang sobrang detalye, mga ginagawa niyo sa kama, paghahambing, minsan pati pangalan, ay recipe para sa selos at insecure na pag-isip. Ganyan ang nangyari kay Marcus. Akala niya, ang pagiging 100% honest ay magpapatibay sa relasyon nila ni Sarah. Kaya sinabi niya lahat, mga kwento na niya, mga detalye sa intimacy, at kahit hindi sinasadya, mga paghahambing. Ang resulta, hindi na mawala sa isip ni Sarah ang mga imahe at kwento. Nagkaroon na mental competition. Bawat intimacy nila ay may tanong sa isip niya, mas magaling ba ako? Mas veteran ba siya? Ano kaya ang ginawa nila noon? Psychology explanation. Ang sobrang impormasyon tungkol sa past mo ay lumilikha ng mental comparison. Imbes na maging confident, nakakaramdam siya ng insecurity kahit wala ka namang intensyong saktan siya. Dapat dem at lesson learned lang, hindi detalyadong play-by-play. 3. Mga sandali na matinding kahinaan at pagkawasak lahat tayo ay may mga sandaling pinakamababa, iyong sobrang pag-iyak, anxiety attacks, mental breakdown, at mga pagkakataong halos sumuko ka sa buhay. Normal iyon. Tao ka. Pero ang pagbabahagi ng buong detalye ng mga pinakawasak mong sandali ay nakakaapekto sa kung paano ka tinitingnan ng babae. Maari nitong baguhin ang imahe niya na masculinity at emotional stability mo. Nakita ko ito sa kaibigan kong si David. Isang gabi, ibinahagi niya kay Emma ang pinakamadilim na yugto ng buhay niya, lahat ng luha, takot, pagkapanik, at halos pag-give up. Hindi niya ginusto, pero nalunod si Emma sa bigat ng emosyon. Simula noon, nag-iba ang tingin niya kay David. Lumabas ang mga tanong, matibay ba talaga siya? May iwan ba niya ako kung bumalik yon? Siya ba ang magiging sandalan ko, o ako ang magiging sandalan niya? At unti-unti, nawala ang dynamic nilang dati. Dumaan si David sa matinding yugto ng stress, nawala ng trabaho, nagkaroon ng problema sa pamilya, at sabay-sabay siyang tinamaan ng pressure sa pera. Sa panahong iyon, nakaranas siya ng isang emosyonal na pagbagsak na tumagal ng ilang araw. Pagkatapos gumaan ang sitwasyon, nagpasya siyang ibahagi lahat kay Emma. Sinabi niya kung paano siya umiyak na matagal, kung gaano siya nanghina, kung paano siya nanginginig sa sobrang anxiety. Akala niya, mas maintindihan siya ni Emma at mas lalalim ang connection nila. Ang nangyari, kabaliktaran. Unti-unting nakita ni Emma si David bilang marupok at madaling gumuho. Ang lalaking malakas at maasahan na hinangaan niya noon ay napalitan na imaheng isang taong maaaring bumigay kapag dumating ang problema. Kahit maunawain at mabait si Emma, nagbago ang tingin niya sa lakas at stability ni David. Psychological reality, lahat ng tao ay may breaking point. Pero kapag ikinuwento mo ang buong detalyadong anyo ng pagguho mo, maaari itong mag-trigger ng protective instinct sa isang babae, isang instinct na hindi compatible sa romantic attraction.
Kapag nakikita kanya bilang taong dapat alagaan, imbes na lalaking nagbibigay na emosyonal na katatagan, nagbabago ang dynamics ng relasyon. 4. Ang malalim mong takot tungkol sa pera. Ang pang-apat na sikreto na hindi dapat ibulalas ng buo ay ang kabuuan na iyong mga takot tungkol sa pera, iyong financial anxieties at insecurities. Mahalaga ang financial transparency sa seryosong relasyon. Pero ang pagbuhos ng lahat ng pinakanatatakutan mo tungkol sa pera ay nagdadala ng stress at mental pressure na sumisira sa emotional balance na magkasintahan. Naranasan ito ng kaibigan kong si Chris. Maayos ang kinikita niya, pero lumaki siya sa pamilyang laging gipit. Dahil doon, may mga takot siya na hindi niya matanggal, takot mawala ng trabaho, takot na hindi sapat ang ipon, takot na hindi niya mapondohan ang magiging pamilya nila. Isang gabi, inilahad niya kay Jennifer ang lahat ng ito. Ang anxiety niya sa pagbabayad ng bills, ang paulit-ulit na pag-check ng bank accounts, ang takot na hindi siya financially stable, pati ang pangamba na baka iwan siya ni Jennifer kapag bumaba ang kita niya. Pagkatapos noon, nag-iba ang tingin ni Jennifer. Nakita niya si Chris bilang financially unstable kahit hindi naman iyon totoo. Ang kanyang mga personal na takot ay naging takot na rin ni Jennifer. At imbes na maging mas kampante, nagduda siya kung kaya ba talaga nilang magkaroon na matatag na kinabukasan. Psychological truth, ang malalim na takot sa pera ay nakakahawa. Kapag ibinuhos mo ang lahat ng anxieties mo, ipinapapasan mo sa partner ang emotional burden na hindi niya responsibilidad. At madalas, ang sobrang pag-share ng financial fear ang mismong dahilan kung bakit siya nawawala ng tiwala sa financial stability mo. 5. Ang desperasyon mong manatili ang relasyon. Ito ang pinakamapanganib sa lahat. Ang pagbubunyag ng buong lawak ng pagkapit mo sa relasyon, kung gaano mo siya kailangan, kung gaano ka natatakot na mawala siya, at kung gaano ka mawawasak kung umalis siya, ay isa sa pinakamabilis na paraan para masira ang attraction. Maraming lalaki ang nagkakamaling isipin na ito ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Pero sa psychology na attraction, ito ang pinakamatinding turn-off. Ang matinding katotohanan, kapag ipinakita mo kung gaano ka kadependent sa relasyon, nawawala ang pagiging prize mo. Nagiging burden ka. Imbes na makita ka bilang lalaking pinipili niya, nagmumukha kang lalaking kailangan siya para mabuhay emotionally. At walang mas nakakapatay na attraction kaysa neediness. Ang gusto ng babae, lalaki na gusto siya, pero hindi aasa sa kanya para mabuo. Lalaki na masasaktan kung mawala siya, pero hindi mawawasak. Lalaki na pipili sa kanya, pero may lakas na lumayo kung hindi healthy ang relasyon. Buod ng 5 sikreto na dapat manatili sa vault ang pinakamalalim mong insecurities at self-doubt. Buong romantic o sexual history mo. Mga sandali ng total emotional breakdown. Ang malalim mong financial fears. Ang desperasyon mong manatili ang relasyon. Ang pinakamalalakas at pinakamalulusob na relasyon ay nabubuo sa pagitan ng 2 kumpletong tao, hindi 2 taong naghahanap ng pagkakumpleto sa isa't isa. Panatilihin ang ilang bagay sa vault. Mas tatatag ang mga relasyon mo dahil dito.